Beachfront ba hanap mo? Yung tipong magandang retirement at pang-resort ang datingan. Guys, napakaganda nitong regalo sa sarili as your retirement plan. Hello mga farm lahat, this is Chef at tara, samahan niyo po akong ipakita itong property for sale sa inyo. Hello mga ka-farm lahat, kamusta po kayo? Ayan, mag-update tayo mga ka-farm lahat dun sa ating vlog 211 kasi may mga buyer po na OFW na gusto na pong kumuha kaso hindi pa po sila makakauwi ng Pilipinas, kaya ang request po nila ay i-video every lot yung property para makapamili, makapag-decide para kahit nasa abroad sila is maka-avail po sila. Especially yung promo natin. And shoutout po sa ating subscriber si Sir Selverio Mondin. Ayan, maraming salamat po and dagsang biyaya po sa inyo, sir. At sa mga subscriber po natin at sa mga nakakapanood po ng video natin, especially sa mga OFW nating kababayan, pa-comment naman po kung para malaman ko kung saan na po ba nakakarating yung ating vlog, yung ating video, kung saang bansa na. Ayan, maraming salamat po. Keep safe. So ayan mga ka-farm lot, sa mga gustong mamili sa mga buyer natin na hindi po makarating pa dito. Ayan, shoutout po sa buyer natin from Canada. Ipapakita ko kung ano yung pwedeng kunin niya po dito sa property dito. So ito po mga ka-farm lot. Ayan. Shoutout po sa Mendoza family, sa buyer natin from Canada. Kay Sir Rene po. So ito po yung pasak. Papua ganon. Ito po lot 7, ito po ay lot 8, lot 6. So ito pong lot 6 mga ka-farm lot, sakop niya po itong 2 kubo dyan. Tapos presko po dito kasi mapuno naman. Then may sakop po siya dyan na ayun, may tanim na papaya. And tapos ito po yung low tide po ngayon, ito yung sakopan niya dito sa lot 6. Kasi ito pong kubo na malaki na to na function hall, sold na po ito. Ayan. Ito mga ka-farm lot, ang presko dito. Yan, sa portion ng lot 6. And ang laki kasi ng puno ng talisay. Tapos maganda po yung mga puno dito ng nyog na nilagay dyan, nakahanay. Ayan. Tapos dito ang umpisa ng muhon. So nasa 10 meters pa yung salvage zone bago magtagat. At banayad lang po ang terrain ng buhangin dyan, banayad lang. Then mula po dyan 20 meters papunta doon, sakop tong nyug na to, sakop po itong kubo. At itong CR, mahagip yung isang piece niya. Ayan, kasi ito sakop naman po ito ng lot 5. Ayan, ito mga ka-farm lot yung sakop ng lot 6 natin. Ayan, kapag ganun. Ito naman po, mula dun sa pasok na yan, papaganto, ito yung sakop naman ng lot 7 hanggang dun sa pasok na yan, papaganto. Ayan. At yung lot 8, yung pasok na yon, yung kubo na yon, sakop na yung lot 8. Paganyan. At least makita nyo rin yung angle dito sa bandang harapan. Ayan mga ka-farm lot, so bali nandito po tayo ngayon sa pagitan po ng lot 8 at lot 7. So ito po yung lot 8. Ayan. At ito naman po yung lot 7. Ayan, bali ito yung 7 at 8. 8 na po yung kubo na yon sa likod ng motor. Ayan. 7 po ito. Ayan, hanggang doon. Ayan mga ka-farm lot, nandito tayo ngayon sa portion ng lot 10 at lot 9. Ayan. So eto mga ka-farm lot, ito yung portion ng lot 9. Sako po yung bahay ng caretaker dyan, yung tindahan. Ayan, ayun po yung pasak. Ayan po yung caretaker, nagduduyan. Hanggang dito po ito. Yan. So low tide lang po ngayon. Ayan, lot 9 po yan hanggang dun sa likod. At ito naman po, eto, lot 10. Ayan, maganda po yung 10. At ito naman po yung lot 11. So, ang lot 10 po, mula dyan sa may unahan ng nyog, yun. Yan. Hanggang dito, 20 meters po yan. Yan. Nakarin natin. So, masukal pa lang dito banda, hindi pa natatabasan, no? Yan, hanggang dito. Lot 10 po yan. Yan. Hanggang dun. Tapos papaganto. Ito yung ating lot 10. So ito naman mga ka-farm lot yung ating
lot 11 kung saan ito yung na-serve nung buyer natin, no? Maganda pala tong 11 na to. Magaling pumili yung ating buyer. So sako po itong kubo na to. Yan. Then ito po, mga nyug na yan. Lot 11 to. Ito po, sa unahan naman ito yung ating lot 10. Tapos yung sa bahay ng caretaker, at tindahan, lot 9 yan. Then, ito na po yung lot 12 and lot 13. Yan, itong lot 13 at saka 12, ayan. Halos yung kabuang lote niya nandito lang. Tapos may konting sakop lang siya doon. Siguro mga 200 to 300 square meter lang yung nasakop sa kabilang kalsada. And the rest, yung 2,200 something, dito na. Yan, yun yung kagandahan naman dito sa kabila. Mahaba yung frontage dito. At eto, may video tayo mga ka-farm lot. Galing tayo sa portion ng lot 11. So may daan papuntang dagat. Ayan. Nakikita nyo po sunset view and buhangin na naman. Then malinaw po ang tubig dyan kasi kalma po yung tubig natin dyan. Ayan. So makikita nyo po malinaw siya. Ayan. So ito po ang itsura pag high tide. Ayan. Ayan. Malinaw po ang tubig at maganda yung ambience ng property. So ito mga ka-farm lot, yung lot 5 na sold na. Ayan. So ito po ay lot 4 naman to. Ayan, low tide, no? So ito 20 meters pa pa ganon, lot 4. Ito po yung nasasakupan niya. May sakop na maliit na mga gatas nyugan. Tatawid po ng kalsada. So nasa 50 meters po mula beach, mula dyan sa may nyug na yan hanggang pakarating dun sa may kalsada. 50 meters yan, 20 meters sa frontage. Tapos pagtawid naman po dun sa kalsada 160 meters pa kapag ganun. Kasi all in all 210 meters yan mula dagat hanggang dun. Tatawid pa. Ayan. Ayan mga ka-farm lot, ito yung lot 4 na kung saan dito tayo galing kanina. At itong katabi niya, ito yung lot 3. Mula po dito sa muhon na yan, yan po yung salvage zone after ng ano po niyang pasak na yan. So ito po siya, kapantayan naman. Patawid. 50 meters po mula shoreline. Yan. Papunta dun sa kalsada. And another 160 meters papunta naman dun sa likod. Ito pong lot 3. And yung lot 2, lot 1 dun na po banda. Ayan. Ayun mga farm lot, nandito tayo ngayon sa portion naman ng lot 2. Ito yung kaninang pinanggalingan natin, itong lot 3. So ngayon nandito tayo sa lot 2. Ayan, mga 3 meters pa yung salvage zone niya, mga 5 meters pa. So mula naman po dito 50 meters papuntang kalsada, yan yung nasasakop, at another 160 meters pagliban ng kalsada. So natuhog po siya. Ayan, may kasama siyang balon, may kasamang kubo itong ating lot 2. At ito naman po yung itsura niya. Ayan, linisin lang to, masuka lang. Pag nalinis po yan, buhanginan po yan kagaya nito. Yan yung ating lot 2 dito. Ayan, low tide po ngayon. Ayun, sako po itong kubo. At ito naman pong lot 1 natin, mula naman po dyan papunta doon 20 meters at papagano na yung ating lot 1. At kung tatawid naman po ng kalsada, yan, papunta po tayo doon. Ayan, nandito tayo ngayon sa kabilang kalsada. Ito po mga ka-farm lot ay lot 8. Ito po ay lot 7. 7 at 8, ito po ay lot 9 na, no? Tapos ito naman pong may dalawang cottage na yan. Yan po ang lot 6. Okay. Then ito naman po ang likuran niya, no? So pupunta po tayo dyan para tapos ang usap mga ka-farm lot. So at least makita nyo rin kung anong likuran, kasi marami nagre-request po na gustong makita. Ayan, balot liwanag po. Walang liwanag sa langit, sana hindi tayo makatuklaw ng ahas. Hop, nandito na tayo ngayon. Ayun mga ka-farm lot, ulitin ko. Etong pwesto natin, lot 9.
ito yung 10, ito yung 11. Ulitin ko, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos mga ka-farm lot, andito naman yung ating 12 and 13. So yung bandang likuran ng 12 and 13, yan lang po. No. So ngayon, papasok po tayo dito. Ayan. Pupwesto tayo dito ngayon. As you can see, mula dun sa highway, papunta dito sa pwesto natin, mga 30 meters yan. 30 meters yung distance natin. Tapos, pagdating dito, may tatawiran tayong waterway. Ibig sabihin, pag maulan, dito nadaan yung tubig kasi flatland po yung lupa. So, maghahanap ng exit ng tubig pag maulan. So, dito po dumadaan. Lahat po ng lote, nadaanan itong waterway na to. At may mga tanim pong nipa. Ito po yung ginagawang pawid. Mga 10 meters wide po ito. Ayan, lalakarin natin. Yan. Pagtawid po natin dito mga ka-farm lot, flatland na nyugan na punong-puno ng tanim. Yan. Halos pare-pare siya. So ito po ang likod ng lot 9. Yan. Ito ang likod ng lot 10, lot 11, 12, 13. Ayan. Solid po ang nyug. Then pupunta naman po tayo dito. Ayan. So sana walang ahas. Saktong alas 12 po. Ayan. So nandito tayo sa likod ngayon ng lot 8-7. Ito yung mangga 8-7. Nasa likod tayo ng 8 and 7. Ayan. Ito yung likuran niya. So puno ng niyog. Ayan o. Punong-puno ng nyog. Hanggang dun. Ayun mga ka-farm lot, ito yung lot 6 natin. Ito yung 7, ito yung 8. Ayan, may maliliit na kawayan na sakop pa dito. Then, pag pumunta po tayo dito, init. Ayan. Kita nyo naman mga ka-farm lot, bagong tabas. Ayan, pero hindi pa nasusunog yung iba kasi medyo tuyo pa, hindi nasunog nung sinunog. Po, so makikita nyo naman kapantayan po na solid na maraming tanim na nyog. Ayan. Pare-pares naman po itsura nito mga ka-farm lot. Kaya hindi kayo mahirapang mamili sa bandang likuran kung alin yung mas magandang likod kasi pare-parehas naman po yung itsura, nakapantayan na punong-puno ng tanim na nyog. Kitang-kita nyo naman, kahit saan tayo lumingon, ayan, puro po nyog ang tanim. Kahit saan tayo lumingon dyan. Ayan, ang kagandahan dito mga ka-farm lot, 4,200 square meter ang bawat sukat dito. Yung, kung kukuha kayo, 20 meters yung frontage nun sa dagat, tapos mula kalsada naman papunta dito nasa 160 meters pa. So napaka haba niyan. Kung habol nyo produkto at marami ring tanim na nyog, dito po kayo. So ideal po siya para sa retirement investment kasi napakamura and bakasyonan. Beachfront ba hanap mo? Yung tipong magandang retirement at pang resort ang datingan. Guys, napakaganda nitong regalo sa sarili as your retirement plan or pang regalo sa mga magulang nyo dahil flat na flat yung property. Hindi delikado sa mga oldies at napaka-convenient kasi tabing provincial highway ito. At kung pag-uusapan naman natin ng tabing dagat, ay napaka-child friendly ng property dahil hindi po biglang lalim. At ang kagandahan, buhanginan po ang mismong beach. O, kita nyo na po. Kaya sobrang ganda po talaga. At ang kagandahan kung pang resort, napaka-good looking ng property. At ang kagandahan, hindi mo na kailangang i-promote dahil laging nadadaanan ng property kasi
tabing provincial highway ito. At dahil subdivided beachfront po ito, magpapahuli ka pa ba? Kaya unahan mo na silang itripping agad para makapili ka na po agad ng magandang pwesto. Kaya tara na, sa halagang 3 milyon, meron ka ng 4,200 square meter na beach lot na ganito kaganda. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte na may travel time na 7 hours drive from Manila. At ang sukat bawat lote po dito ay may sukat na 4,200 square meter at ang bawat price ng bawat lote po ay 3 milyon ang halaga. Kaya yan mga ka-farmland, ako po si Jeffrey Palmado at hayaan nyo pong mapagservisyon ko po kayo. At looking forward na makasama po kayo sa tripping and dagsang biyaya po sa inyong lahat. Naway ingatan po tayo lagi ng ating amang liwanag sa kalangitan, ng ating amang Jesus sa kalangitan at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Patuloy nyo po kaming gabayan at ingatan. Maraming salamat po at ingat po tayo mga ka-farmland.